الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنزل بالإيمان وأنعم علينا بنبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فهدانا من الضلال وجمعنا من السلطان وعلف بين قلوبنا وأصبحنا بفضل الله إخوة متحدين أو متحددين. نحمد الله على هذه النعمة ونسأل المزيد منها والتوفيق فيها وشكر عليها. وبعد، فإن أصدق القلم كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. ويا أيها المسلمون ويا أيها المسلمات، اعلموا يا أحبتي في الإسلام ويا أيها الأخوات في الإسلام، تذكروا وتفكروا إن الله جل جلاله قال في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في آية الثانية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming biyaya na tinatamasa natin sa mga oras na ito. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na landas, matuwid na landas na ito yung iyaong relihiyong Islam. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang mananampalataya, bilang pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang mananampalataya tayo binigyan niyang babala. Binigyan niya tayo ng babala ukol sa mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kung titignan po ang kanyang mga gawain, malayo sa aspeto o bahagi ng Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong nananampalataya ika ni Allah. Palagi tayong tinatawag ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mananampalataya, bilang pagdakila niya sa atin. Udkhulu fi silmi kafa, pumasok kayo ika ni Allah. Tanggapin ninyo ang relihiyong Islam sa kahit na ano pa mang aspeto nito at kahit na ano pa mang bahagi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, at huwag na huwag kayong magpapalinlang, huwag na huwag kayong magpapalinlang ika ni Allah subhanahu wa ta'ala kay syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Makatotohanan, si syaitan ay mortal inyong kaaway. Kapatid sa mananampalatayang Islam, bilang isang mananampalataya, tanggapin natin ang relihiyong Islam sa kahit na ano pa mang aspeto nito.
Ang relihiyong Islam, tinuturuan niya tayo bilang maging isang mabuting ina, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay sa kahit na ano pa mga aspeto may katuruan ng Islam. Subalit, masakit pang isipin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit pa man ang relihiyong Islam ay nagtuturo ng napakaganda, ay marami sa atin na sinasabi nila na sila ay pumasok sa relihiyong Islam. Tinanggap nila ang relihiyong Islam, subalit hindi natin makikita sa kanilang mga gawain. Ito ang tatalakayin natin sa araw na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan mga sakit, mga sakit na lumalaganap sa panahon natin sa mga mananampalataya. Bilang isang mananampalataya, dalawa lamang ang ating ginagawa dito sa mundo. Ito yung tinatawag na awamir wa nawahi. Ito yung pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga bawal na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa panahon natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawala o karamihan sa mga Muslim o mananampalataya, hindi nila tinatanggap na lubos. Hindi nila tinatanggap na lubos ang mga katuruan ng Islam. Ito yung ating tatalakayin natin sa oras na ito. Bigyan natin itong diin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa kadahilan ng itong mga sakit na ito na lumalaganap sa panahon natin ngayon, ay ito yung nagiging sanhi, nagiging dahilan upang ang isang mananampalatayang Muslim ay hindi niya matanggap ang mga aspeto o kahit na ano pa mang bahagi ng relihiyong Islam. Wow. Una dito, sabi ng mga ulama, na sakit na lumalaganap sa panahon natin ngayon, intishar anwa'asyan, pagpapalaganap ng ibang uri ng syark, pagtatambal sa panahon natin. Alam naman natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang syark, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na napakalaking kasalanan na magagawa mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga katuruan o kasabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino mang taong gumawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harama Allah dakhala al-jannah. Tunay na hindi niya makakamit ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nga ba napakalaking kasalanan ng pagtatambal o syirk kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sa kadahilan ng nasasagasaan niya ang tauhid, pagkakaisa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan natin ang paglaganap ng syirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga tao naniniwala sa hula, magkukulam, pangpaswerte, iyakan billah. Lahat yan pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang tao na pumunta ng arafa o kahinan sa taong manghuhula. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang tao na pumunta sa isang manghuhula na kung saan siya ay magtanong lamang ng isang tanong, kanyang tatanungin ng manghuhula, o manghuhula, ano ba ang mangyayari sa akin sa kinabukasan? Ano ba ang nakikita mo sa akin? Pagkaraan na sumagot ang mangkukulam at maniwala ang isang mananampalatayang Muslim, ay makatotohanan sumaksi ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tunay na siya ay nawalan ng pananampalataya. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang syirk kadalasan ay nagbibigay daan upang matanggal tayo sa bakuran ng Islam. Umaasa yung iba o ang pagkakaalam ng iba ay sila ay matuwid.
sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Islam, hindi nila alam nakakagawa na pala sila ng pagtatambal. Shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang mga hayag na shirk? Pagtatambal sa panahon natin ngayon, sa mga negosyante, sa mga negosyante, pasintabi lamang. Kapag ka nakabenta sila ng buhay na mano, ang ginagawa nila, yung pera na pinagbentahan nila ng buhay na mano, ipinapagpag nila sa kanilang paninda. Iyadan billah, shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad haram Allah dakhala al-jannah. Hindi natin makakamit ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo gumagawa ng pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong may tutulong ng pagpag ng iyong binamano sa iyong pagtitinda? Kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit sa ilang hadith na 500 years pa lamang na hindi nabubuo ang mundo. Tapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng rizki. Biyaya na makakabulong. Nakasulat yan lahat sa Lawhul Mahfuz. Nakasulat yan lahat sa Lawhul Mahfuz. Ngayon, anong may tutulong ng pagpagpul? Iba na lamang sa pagtanggal ng alikabok sa mga panilang. Ngayon, paniniwalaan natin kapatid sa pananampalatayang Islam ang mga bagay na yan. Pampaswerte. Lumalaganap sa panahon ngayon ang iba't ibang uri ng pampaswerte. May nakita na ba kayo na kapag umatim ng kasal, yung nilalagay na talutpong sa kamay ng ikinakasal, na puting tela, ginagawa nila. Yung puting tela na yun, sinasabit nila sa tindahan nila. Kasi nagtatawag daw ng swerte. Iyawan dito. Wow. Malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayong babala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatambal na yan, kapatid. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Makatotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kailanman pinapatawad ang mga taong nagtatambal sa kanya. Wow. Ilan sa mga hayag, ilan sa mga hayag na shirk, pagtatambal sa panahon natin ngayon, na hindi alam ng karamihan dahil sa kakulangan sa kaalaman sa relihiyong Islam. Paniniwala sa pamahiin. Isa rin po yung malaking pagtatambal. Shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang beses, ako'y nasa isang mosque. Pagkaraan ko magsimba ng Salatul Aisha, nasa labas ako ng mosque. Nakita ko ang aking mga kuko, medyo mataas na. Gabi yun. Gabi. Nakita ko mga kuko ko, medyo mataas na. Ang ginawa ko, naghanap ako ng nilkater. Pagkaraan nag-nilkater ako, may isang Muslim. May isang nakitang kapatid na sinabi niya sa akin, "O kapatid, bakit ka nag-nilkater ng gabi?" Alam mo ba, pamaihin ng mga matatanda kapag ka nag-nilkater ka ng gabi, mawawala ang iyong mga magulang. Iyadan billah. Nakabantay na pala sa pag-nilkater ng gabi ang buhay ng iyong magulang. Isang malaking pagtatambal. Shirk. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon kapatid sa pananampalatayang Islam, natanggap pa natin ng buo ang aspeto ng relihiyong Islam. Iyadan billah. Paniniwala sa iba't ibang pamahiin. Yung iba, sa kapanahunan ng mga dating mga tao, ating mga ninuno, na na-adapt ng mga tao sa panahon ngayon, na sa tuwing dumarating ang malaking sakuna, bagyo, kung makikita nyo ito, sa tuwing dumadating ang malaking sakuna, o bagyo, makatotohanan, ang ginagawa ng ilan sa karamihan, naglalagay sila ng watawat sa kanilang taas na bahay. Anong hikmah daw nila doon? Dahil nagtatawag ito ng tulong sa kanila upang sila'y makaligtas sa sakuna na ito. Share. Alam niyo ba kapatid sa pananampalatayang Islam,
na walang dapat tawagin ng hingyan ng tulong liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan, kapatid, sa mananampalatayang Islam kung bakit napakalaking kasalanan ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nasasagasaan niya ang tauhidullah at pagkakaisa, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo yun, nakabase yung buhay ng magulang mo sa pagninilkatan mo ng gabi. Hindi ba natin naiisip na napakalaking kalokohan yun? Iyagan din na. Ilan sa mga share? Isa pa to sa pinakamalaking share na lumalaganap sa panahon natin ngayon. Kapag ka nakulam ang isang tao, kapag ka nakulam ang isang tao, ang nangyayari, yung iba sa mga kapatid natin ay pumupunta din sa magkukulam. Sabi nila, pumunta tayo sa mas magaling na mangkukulam kasi counter-spoils. Allah. Baka magamot niya pa. Si kumranaw, na ginaman ito, miyak kasap ang sutaw, na ayaw napsuwan utaw, na kanabas ka niya, di matupasik wallah. Kaya di panupasan utaw, na sumamuso pa mumulo. Sumatan siya kaya, manay kapit. Sumatan siya kaya, miyak kalalay ni kapit, lagi na mga mapasa kaya pamumulo. Tila na, miyak kalalala na siya. Kapanaputusik Allah. Alam niyo ba, kapatid, sa pananampalatayang Islam, na isa sa pinakamalaking gamot na ibinigay sa atin ni Allah, ang banal na Quran. Ngayon, kapatid, paano tayo magagamot ng banal na Quran kung ang Quran natin ay hindi man lang natin kayang basahin? Paano tayo magagamot ng banal na Quran kung ang Quran natin ay inaabag na dahil sa katagalan na hindi natin paggamit? Ang nangyayari, nakakalimutan natin humingi ng tulong kay Allah. Pumupunta tayo sa mga mangkukulam. Ito yung tinatawag na nusra. Nusra, na kung saan pumupunta tayo sa mga manggagamot, kinakaligtaan natin na humingi muna ng gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, kullu dawain dawa. Lahat ng sakit na namumuo dito sa mundo, lahat yan binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lunas. Pinakamainam na lunas ay pinumi ang banal na Quran. Kapag ka nagkakasakit ang mga tao, tingnan ninyo, nakakalungkot na pangyayari. Unang pupuntaan ng tao, hospital. Pagkaraan na wala nang magawa yung doktor, maghahanap sila ng albularyo, kung tawag yun. Allah. Kita ninyo, malaking kalukuhan na maniwala ka sa ganyang kapatid. Gagamutin ka gamit ang paghampas sa iyong malunggay. Naniniwala tayo dyan, malaking shirk. Pagtatambal kay Allah. Paglaganap ng shirk, pagtatambal kay Allah. Ilay naman, sumangapad, pamumulong, siyertan o mga ano. Nagiraman ito, miyamulong siya. Sumangapad. Nayapsuliran na imuliran ko kasakit. Nilipit nila na papit. Nabito na tinginan na pag-dimatan. Hindi pula ka sa alawas. Agi na, nagsalaw tala na pangapya. Nabito na siya po to. Niyakan na lang to, kapan ako to mga luksak na mga pag-ingat na di pag-ingat. Malaking pagtatambali ang kapatid. Pagkaraan, wala na talagang magawa. Ang nangyayari, saka lang sila bumabalik kay Allah. Ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, matatawag mo ba na ikaw ay tinanggap mo, pumasok ka sa religion? Masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay tunay na nananampalataya? Dahil yan sa kakulangan ng kaalaman sa Islam at hindi pagtanggap sa kahit na ano pa mang aspeto o bahagi ng relihiyon Islam. Ang Islam, kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat yan may katuruan sa paggamot,
pagpapalaki ng anak, yung pampaswerte. Kapatid, may mga mas dua ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na yan. Hindi mo na kailangan ng mga ating-ating. Hindi mo na kailangan yan. May dua ang mahal na propeta sa bigyan ko kayo ng isang magandang dua na kung saan turo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag binanggit mo ang dua na ito, makakaiwas ka sa kahit na ano pa mang sakuna o masama na darating sa iyo. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang dua na yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam ay napakainam na dua. Pangalawa, na lumalaganap na sakit sa panahon natin ngayon ay ito yung tinatawag na intisharul riba fi hadhil hasab. Pagpapalaganap o paglaganap ng tinatawag na riba o pagpapatuloy. Ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, masakit mang isipin o masakit tanggapin na napakarami sa mga kapatid natin ngayon na ang naakala nila ay halal, malinis ang kanilang hanap buhay, malinis ang kanilang kinakain, subalit dahil sa kakulangan ng kaalaman, hindi nila alam, gumagawa na pala sila ng tinatawag na riba. Magbigay tayo ng halimbawa na lumalaganap na riba, pagpapatubo sa panahon natin ngayon. Halimbawa, napakalinaw na ito. Ito'y madalas gawin ng mga mananampalataya, pagsanla sa pawn shop. Nakakagulat, di ba? Na ang pagsanla pala sa pawn shop ng kahit na ano pa mang bagay, ginto, alahas, kotse, o kahit na ano pa mang ari-arian, ay matatawag na riba. Bakit, Ustad, matatawag na riba ang pagsasanla sa pawn shop? Sa kadahilan ng kapatid sa pananampalatayang Islam, may nakapatong dito na interest. May nakapatong na interest. Bigyan ko kayo ng hayag na halimbawa. Halimbawa, may ginto ka na sinangla sa kanila. Yung ginto mo na yun, ang pagkuha mo doon o pagbili mo doon ay 5,000 piso. Pagkanaan, sinangla mo sa mga pawn shop. Ang mangyayari, babawasan nila yung 19%. Ang makukuha mo na lang 4,500. Lagay natin sa 4,500 na lang. Ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawalan ka na agad ng 5,000. Ano ba? Pagpapatubo. Ngayon, habang nagbabayad ka ng buwanan, upang hindi malunod yung alahas na sinangla mo, may interest yung kapatid. Kung 3% ang interest niya, ang binabayaran mo buwan-buwan ay 350 o 450. Ngayon, yung interest na yun, kapatid, pagtangkilik sa riba, gumagawa ka na pala ng riba. Gumagawa ka na pala ng riba. Huwag natin masyadong iisi-isi. Huwag natin masyadong sabihin na maliit lang naman na kasalanan ng riba. Bakit pa natin ito masyadong dinidiscuss? Kapatid, napakalaking kasalanan ng riba. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dirham riba, isang dirham lang na riba. Kung sa Pilipinas, piso lamang na riba, nakainin ng isang tao ay mas malaking kasalanan kaysa sa 30 zina. Alam naman natin kung gaano kalaki ang kasalanan ng zina. Ilan sa nabanggit na mga hadith, ang riba o ang piso na riba, ang piso na nanggaling sa pagpapatubo o riba ay mas malaking kasalanan kaysa sa makipagzina ka pa sa iyong mismo ina. Napakalaking kasalanan ng riba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga lumalaganap na riba sa panahon natin ngayon. Ilan sa mga negosyante, ilan sa mga negosyante na kung saan hindi nila namamalayan na sila na pala ay gumagawa ng riba. Bigyan natin ng halimbawa. Halimbawa, nagtitinda ka ng bigas.
Pag binili sa'yo ng buong bigas na 25 kilo ay 1.2. Ngayon, kapag ka pinautang mo ng 1 week, ginawa mo 1.5, malinaw na riba. Ha? Pagpapatubo. Ha? Malinaw na riba o pagpapatubo. Ha? Paggamit sa mga nakasanla ay riba. Halimbawa, nagsamla sa iyo ng bahay ay ang iyong kapatid. Halimbawa, ang iyong kapatid ay nagsamla sa iyo ng bahay na nagkakahalagang 50,000. Ha? Nagkahalagang 50,000. Ngayon, binigay mo yung 50,000 sa kapatid mo. Ngayon, yung bahay na sinangla mo, kapag ginamit mo yung kapatid sa pananampalatayang Islam, ay matatawag iyong na riba. Lahat ng mga nakasangla sa iyo na mga bagay na kahit na ano pa man, hindi mo pwedeng pakinabangan. Bagkus kapag ginawa mo, pinakinabangan mo ang mga nakasangla sa iyo, mahuhulog ito na riba. Ustad, bakit naman napasama sa riba ang pagsasanla, paggamit o pagpapakinabang sa mga bagay na nakasangla sa iyo? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito yung tinatawag na ittifaq al-marhum. Pagpapakinabang sa mga bagay na nakasangla. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Bakit naging riba? Haram ang paggamit sa mga nakasangla sa iyo. Halimbawa, sinangla nga sa iyo yung bahay. Sinangla sa iyo ng 50,000. Sinangla sa iyo ngayon ng 50,000 yung bahay. Pagkaraan, yung bahay na yun, pinaupahan mo. Pinaupahan mo ito. Pinaupahan mo na sabihin natin ng 5,000 sa isang buwan. Ngayon, kung ang usapan ninyo o kontrata ninyo ng kapatid mong Muslim ay 6 na buwan, sa loob ng 6 na buwan na pinakinabangan mo ito, pinaupahan mo ito, ang makukuha mo magkano? 30,000. Ngayon, kapag pinalik na sa iyo yung 50,000, yung 50,000 mo tumubo ng 30,000. Yung 30,000 na iyon, kapatid sa pananampalatayang Islam, malinaw na riba, pagpapatubo. Haram. Kung bakit, nabawal mo kayo. Ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang paglilinaw, pwede po natin gamitin ng mga nakasanla sa atin kapag natapos na yung usapan atin na pinag-usapan natin ng kapatid natin. Halimbawa, nag-usap tayo o nakipag-usap ka, nakipagkasundo ka sa kapatid mong Muslim na sa loob lang ng 6 na buwan ang dapat maibalik na niya sa iyo ang nagkahalagang 50,000. Kapag hindi niya pa sa iyo naibalik sa loob ng 6 na buwan, pwede mo na pong gamitin ang kanyang bahay kung sinangla sa iyo. Katulad nito na kahit na ano pa mang bagay, cellphone, motor, o kahit na ano pa mang ani-aniya. Sa panahon ngayon, hindi alam ng karamihan na napakalaking kasalanan na pala yung nagagawa nila. Kadalasan itong nangyayari. Kapag ka nagsangla ka ng ginto sa iyong kapatid, dahil nga nalaman natin na haram ang pagsanla sa pawn shop, ang ginagawa ng karamihan, nagsasanla sila sa kapatid nila mismo. Sa mga kakilala nila. Kapatid, baka pwede ko sa iyong isanla ito. Tutubusin ko na lang. Ngayon, yung pinagsanlaan, ikaw na pinagsanlaan, ang ginagawa ng karamihan, ginagawa nila, sinasanla din nila. Haram yun, kapatid. Riba yun. Yun yung tinatawag na riba, na kung saan kahit na ano pa mang sinanla sa iyo na bagay, ay hindi mo pwedeng pakinabangan. Ilan sa mga hayag pa na lumalaganap na riba sa panahon natin ngayon, ay yung ilan, ginagamit pa yung Islam. Sinasabi nila, Islam investment, Islamic investment, na kung saan, kapag ka daw nagbigay ka ng 10,000, magkantay ka lang ng 2 buwan, magiging 50,000. Ano ba? Sinasabi ng karamihan, lumalaganap ngayon na kung saan yung riba, ginagamitan na nila ng Islam upang pagtakpan yung riba, umasama nilang gawain. Sinasabi nila, Islamic investment.
na kung saan yung pera mo gagamitin sa pagtulong sa mga batang walang magulang o sa mga batang nagmamalkasan. Na kung saan sabi niya, nakatulong ka na, kumita ka pa. Iyagabila. Ano ba? Hindi natin dahil sa kakulangan ng kaalaman sa reliyong Islam, kapatid, hindi natin alam nakakagawa na pala tayo. O mismong hanap buhay na pala natin na yung iba. Haram kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo kung gaano katindi. Kung gaano kalaking kasalanan ng iba. Sabi na isang kwento ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, meron akong nakitang isang lalaki na kung saan manlalakbay. Pagkaraan ng kanyang paglalakbay, siya'y napagod, nawalan ng pagkasa. Pagkaraan, tinaas niya ang kanyang dalawang kamay, na kung saan humihingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lalaking iyon ay mananampalataya. Subalit ang kanyang damit ay haram. Ang kanyang kinakain ay haram. Ang kanyang iniinom ay haram. Galing lahat sa tinatawag na haram. Ano ba? Sinabi ng mahal na propeta, "Kaanna yustajabu law dhalik?" Matatanggap kaya ang kanyang hiling kung dua kay Allah? Minsan nagtataka tayo, hiling tayo, dua tayo ng dua. Hiling tayo ng hiling ng tulong kay Allah. Gabay kay Allah, kapatawaran kay Allah, subalit hindi natin makamit sa kadahilanan kinakain pala natin ay haram. Ano ba? Pinapalaki mo sa iyong mga anak ay ano ba? Damit mo ay ano ba? Hanap buhay mo ay haram. Lahat haram. Sa tingin nyo, matatanggap ba kaya ang kaibigan natin ni Allah? Sa tingin natin, matatanggap kaya ang dua? Paghingi natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin masyadong iisi-isi ang iba. Bagkus alamin natin ang relihiyon natin Islam. Tulad ng nagbanggit natin kanina, kapag tinanggap mo ang buong aspeto ng Islam, may pamamaraan ng Islam sa paghahanap buhay. May tinuro ang Islam sa tamang paghahanap buhay, na kung saan hindi mo na kailangan gumawa pa ng iba, kung hindi mo kailangan umawag ng hanap buhay na haram na hindi pinalulunod na Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبه تغفر الذنوب نحمدك اللهم حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي كن به عبد الله. Pangatlong, at ito na yung huli, mukhalafatu syari'a ba'da al-ibadah. Pagsalungat sa mga katuruan ng Islam, syari'a sa mga ilang gawaing pagsamba. Sa panahon natin ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga lumalaganap na sakit, gawain ng isang maanang mga kapatid nating mga Muslim, ay ito yung yaong pagsalungat nila sa katuruan ng Islam sa uri ng mga pagsamba. Bigyan natin ng halimbawa. Ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isa sa mga malalaking pagsamba na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, sa panahon natin ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, karamihan sa ating mga kapatid ay sumasalungat sa syari'a o katuruan ng Islam ukol sa pag-aasawa.
Ilan nga ba sa mga kapatid natin na napakalaki ang kanilang paghingi ng mahar o utang ng isang babae? Na nagiging sanhi, nagiging sanhi ng karamihan sa mga kababaihan sa panahon natin ngayon, hindi na nakakapag-asawa. Tumatandang dalaga. Sa kadahilan ng sa panahon natin ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang nangyayari, palakihan na ng mahal, palakihan na ng dowry sa mga babae. Na kung saan ilan sa mga kapatid nating Muslim ay dito na nila binatay ang antas ng babae sa kung gaano kalaki ang mahal o dowry na binigay sa kanya. Ilan sa mga kapatid natin, yagang bilda, na mga naligaw ng landas, kapag nalaman nila na maliit lamang ang dowry, umahal na binigay sa isang babae, ang sinasabi nila, siguro mahirap lang siya. Siguro wala siyang natapos. Baka naman may ginawa sila. Naiisip niyo yun? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinutos o kanyang sinambit na khairus sadaqi ay yasul. Ang pinakamainam na mahal o dumi, batang, ay ito yung yaong maliit o magaan lamang sa mga mag-aasawa. Ngayon kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga kapatid nating mga kamusliman, na kung saan yung iba, ginagawa na nilang investment yung kanilang mga anak, iyakan billah, tabiya, pasintabi lamang. Yung iba, ang ginagawa nila kapag kami mag-aasawa na sa kanilang mga anak, ang ginagawa nila, binibilang nila lahat ng nagastos nila sa kanilang anak. Pagkaraan, gagawin nilang mahal o sisingilin nila sa taong mag-aasawa sa kanilang anak. Kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po paninda ang inyong mga anak. Hindi po sila investment. Hindi sila asset na kung saan kapag lumaki binibenta mo. Hindi po sila paninda, kapatid sa pananampalatayang Islam. At mas lalong hindi dun makikita kung gaano kalaki ang antas ng iyong anak sa kung gaano kalaki ang mahal na binigay sa akin. Sinabi ng Umar bin Khattab, kanyang sinabi, wag na wag ninyong tataasan ng mahal. Doon ika ng Umar bin Khattab. Sa kadahilanan kung dito nakalagay, nakabatay ang antas ng mga pamilya, antas ng babae, gayon din ang gagawin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga anak. Tingnan ninyo, ang Fatima radhiyallahu anha, humingi ba ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng malaking mahal? Duri, kaya Ali, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na alam nyo ba, kapag ka nag-aasawa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, para malaman nyo lang kung magkano ang binibigay niyang mahal. Duri, nabanggit ng mga ulama o nabanggit sa ilang mga hadith, ay ang tinatawag natin tayashara awliya. 40 dirham. Kung sa panahon natin ngayon, hindi po tataas sa 15K. Hindi hihigit sa 15K ang binibigay na mahal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nakasalalay ang pagtaas ng antas ng iyong anak o iyong pamilya sa binibigay na mahal, dapat simula pa lang sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinataasan niya ng mahal. Dahil sa pagtaas din ng kanyang antas. Ngayon kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan ninyo ang pangit na resulta ng pagtaas ng mahal. Ilan sa mga kababaihan tumatanda ng dalaga. Ilan sa mga kababaihan nakakagawa na ng zina. Nakakagawa ng zina dahil hindi sila makapag-asawa dahil sa kanilang mga magulang. Pagtaas ng mahal, udungin ng kanilang mga magulang. Ngayon, ang masakit pa dito kapatid sa pananampalatayang Islam, ang masakit pa dito,
Napakataas na nga lang ng mahal, duri ng isang babae kapag pinakasalan, pagkatapos pa ng kasalan, wala pa siyang mahawakan ni piso. Napakataas na ngayon ng duri, 100K, 200K, kalating milyon, 1 milyon, pagkatapos ng kasal, tingnan ninyo, walang mahawakan ni piso ang babae. Masakit na katotohanan, kapatid, sa pananampalataya. Yung mga ibang babae, hindi sila makapagsalita dahil sa natatakot sila na baka magalit ang kanilang mga magulang kapag siningin nila yung mahal o doon na binigay sa kanila. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagkangkam, ang pagkuha ng luri o mahal ng isang babae kahit na piso lamang ay haram sa iyong kapatid. Lahat yan ay karapatan ng babae na dapat mong ibigay sa kanya lahat. Lahat yan karapatan ng mga babae na hindi mo pwedeng kunin. Yan ay kabilang sa tinatawag na dhulm, kawalan ng katarungan na ginagawa ng mga ilan sa mga magulang sa panahon ngayon. Yung ilan sa mga magulang, kanilang ginagawa, kinukuhanan pa ng adat sa Maranao, huwanirampan sa adat, nandun, panayat na yan ang haram. Lahat ng pera, uturi, mahal na ibinigay sa babae ay sa kanya lamang po mapupunta, liban na lamang po kusang loob niya itong ibibigay sa inyo. Liban na lamang kung kusang loob ibibigay sa iyo ng iyong anak ang tunay o bahat na binigay sa kanya. Ngayon, kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa yan sa mga lumalaganap na sakit na pagsuway sa katuruan o Sharia ukol sa mga pagsimba, pagkaasawa, kapatid. Ilan sa mga maling gawain ng ilan sa atin ay kapag namimili sila ng mag-aasawa sa kanilang mga anak. Halimbawa, kapag may umakyat sa kanila, titignan nila, ano kaya natapos niya? Anong trabaho niya? Magkano sweldo niya? May sasakyan ba siya? May sarili ba siyang bahay? Tingnan ninyo ang mga unang tinatanong. Tingnan ninyo. Dahil sa hindi lubos na pagtanggap na sa reliyong Islam, sa kahit ano pa mang aspeto ng reliyong Islam. Tingnan ninyo. Kapag may umaakyat, ang unang tinatanong ng isang tao, may natapos ba siya? Siguro managaw na, nani? Ba engineer? Nani? Ba doktor? Pagkaraan, tinatanong, may sarili bang bahay? Pinalimutan na ang pagtanong kung nasa kanya ba ang reliyong Islam. Ngayon, kapatid, kadalasan sa panahon natin ngayon, kahit nasabihin pa man natin na ulama, ustad, alim, hafid, hufad, ang umakyat sa kanila, basta hindi nila makitaan ng kahit na ano pa mang hanap buhay, ang ginagawa nila, hindi nila tinatanggap. Hindi nila tinatanggap na kung saan binalaan tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa bagay niya. Kanyang sinabi, man ja'akum man tangdawna dinahu wa khuluquhu fazawwaj. Kapag may tumating sa inyo ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na isang tao, isang lalaki, na nasa kanyang Islam, gumagawa ng pagsamba kay Allah, nakita ninyo sa kanya ang tunay na pananampalataya kay Allah at sa kanyang mga gawain, fazawwaju, ikasal ninyo ang pag-asawain. Pagkaraan na kapag tinanggihan niyo ang mga bagay na yan, ika ng mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dilitaw ang malaking fitna mula sa kalupaan at inyo itong matatanggap. Pansinin ninyo, tabi ang kasilap. Ilan sa mga taong hindi tumatanggap sa mga mananampalatayang mag-asawa, pansinin ninyo, kung hindi tatanggap na lang yung babae, mapapangasawa ng babae, si Raul. Pansinin ninyo, kapatid. Ilan sa mga nasa kasabihan ng karamihan ay
Hiwalay na yan sa asawa kung tinanggap niya lang talaga sana si Ustad. Yun ang papala ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na fitna na magmumula sa kalupaan na kanila itong matatanggap. Kung hindi matatanggap ng pamilyang yun, sa susunod na henerasyon ng pamilya nila matatanggap. Niya kalala, tiyubab, kakawit. Tanong mga luksar na ng mga pamilya. Niya kalala, tiyubab, kakawit ka. Siya magpusika manan yan na dama kapakatarusa. Si kumanga ngaruma, andudun suwaga na Islam. Andudun suwaga na Islam. Niya kalala, tiyubab. Niya kalala, rarangit, kakawit tanong si kumanga. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ilan yan sa mga bagay o dahilan kung bakit tayo binalaan ng mahal ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin natin, pasukin natin ang relihiyong Islam na kung saan buo. Tanggapin kung ano man ang respeto at turuan sa kahit na ano pang ang bahagi ng relihiyong Islam. Kasi alam naman natin na lahat ng binanggit natin kanina, lahat yan may sariling katuruan ng Islam. Pag-aasawa, una, paghahanap buhay, paniniwala, pagtitiwala kay Allah, pangatlo, pag-aasawa, marami pa dyan kapatid, na lahat yan may mga paukulang katuruan ng Islam na kung susundin lamang natin kapatid sa pananampalataya ng Islam. Makakaiwas tayo sa mga bagay na hindi ikinalulugod ni Allah, makakamit natin ang hinintuang biyaya ni Allah, ito yung yao, panaiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gabay na naway patatagin niya ang ating mga puso. Wa khalaqakum wa qawlin astaghfirukum amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات